Good evening po sa inyo lahat mga ka-mic drop ko at mga kadabarkads, mga kapatid natin. Hello guys. Live na live tayo ngayon. It's already 7:05 PM. Good evening po. Good evening LMTV po. At muling nagbabalik sa ating live stream. 30 minutes lang po, saglit na ako magla-live. At mga kamusta lang. Kakamustahin ko lang kayo guys. Yan. Nandito tayo ngayon sa beach. Ayos yung background natin, naka-beach tayo. So, yan. So, mabilis ang usapan lang, mabilis ang diskusyonan lang yung tungkol dun sa siguro yung feedback na lang nyo, yung feedback na lang siguro tungkol sa yung pag-usapan natin yung tungkol dun sa naging episode dun nung linggo dun sa trending balita. Gusto kong magpasalamat dun sa mga ka-mic drop natin, mga kadabarkads at mga kapatid natin na nanood nung episode nung Sabado sa Trending Central. No? Nandun ako guys. Nandun tayo nag-trending balita tayo doon kasama si Boss AM. So maraming salamat sa mga nakapanood nung linggo. At actually ako nag-enjoy naman ako dun sa naging episode. So shoutout muna pala sa 6 viewers natin biglang yan. Ayos yan. So shoutout kay Angela De Los Santos, hello paring LM. Shoutout sa iyo kay Richard Carpintero, shoutout sa iyo, good evening Boss LM. Yan, good evening din sa iyo kapatid kadabarkads ko. Mga kadabarkads ko. So ngayon pag-usapan natin yung nangyari nga nung linggo. Ano ang yung feedback na siguro yung na pag-usapan natin nangyari ng linggo, yung sa trending balita. Anong masasabi nyo? Kung ano yung masasabi nyo tungkol sa trending balita natin nung linggo? Ano, maganda ba? Kung ayos ba? Kung may feedback, may sasabihin, may gusto ba kayong feedback, may gusto ba kayong i-suggest sa amin? Mag-comment lang kayo sa baba. Pero bagong lahat niyan, mabati muna ako ng Happy EDSA People Power Day sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. No? So, yan, yung EDSA People Power. Ayan, pansin nyo, nakadilaw naman ako. Nakadilaw ako, tamang-tama. It's EDSA People Power Day ngayon, February 25. So, yan, sa mga nag-celebrate ng EDSA People Power ngayong araw na yan, mabuhay kayong lahat. At yan naman talaga naman dapat i-celebrate. Dahil part pa rin naman yan ng ating history. Okay? So, tungkol naman dun sa comment na natin yung mga pag-usapan natin yung mga comment about sa pagpapalit ng ginawa ni President ni PBBM tungkol dun sa pagbabago sa February 25 bilang non-special non-working holiday. Pag-uusapan natin yan mamaya-maya. Pero bagong lahat ng yan, basahin ko muna yung mga comment tungkol dun sa feedback about dun sa trending balita nung linggo. Sabi ni Angela De Los Santos, nag-improve na yung Trending Central. Sana soon mapanood na din sa Free TV. Joke. Malay mo naman din kasi actually malimutan din tayo papunta, diba? Malay mo. Lahat naman ng ginagawa namin para din sa kasiyahan, para din sa kasasaya ng mga natin. At syempre, meron silang maaasahan na balita ay paano, no? Gusto nilang ma-relate kung ano yung gusto nila talagang yung talagang sabihin natin yung totoong balita, no? At sabi ni Felix Javinis, ang feedback ko lang sa Trending Central, magandang idea nyo kasi para sa nag-iinit na balita. Kasi ang trending balita kasi, nagpo-focus kami sa mga trending na balita sa social media. Hindi lang to puro politika, meron din showbiz, meron din mga viral videos. Yun yung pinag-usapan namin. Yun yung pinag-usapan sa trending balita. Ano yung nag-trending sa social media for the past week. Sabi ni Mix Alden, shoutout sa Mix Alden, totoo ba si Tito Sen kumala sa alyansa sa Bagong Pilipinas? Hindi ko pa alam, hindi pa ako sure, friend, kung totoo yung balita. Dahil hindi ko pa naman nababasa at hindi pa naman siya makalat sa social media. Yan. Ayan, hindi natin pakita natin mga comment yan. So, yun nga, sabi ko nga, hindi pa naman sure. Hindi pa natin sure kung talagang totoo yung balita at inaalam pa yan. Yan ay kailangan munang i-verify, no? So as far as I know, okay naman siya with alyansa para sa Bagong Pilipinas. So ngayon wala pa namang balita about doon na umalas daw si Tito Sen sa ABP. So ito naman sabi din Miss Alden, mga DDS mga DDS supporters daw na dapat gustong pumunta sa PDP. Sa PDP slate ni Tito Sen. No way. Ay nasa discretion niya ni Tito Sen at saka ni PBBM kung tatanggapin ba nila Tito Sen at ni PBBM yung mga DDS daw na pwedeng
na gustong lumipat daw sa alyansa. Hindi pa natin alam yan, no? Hindi pa verified. So, pag-usapan natin ngayon guys, bago na pag-usapan natin yung yun nga sa Trending Central nga. So, gusto nga mag-thank you dun sa lahat ng mga nanood. So, maraming natuwa dun sa background ko. Nagmukha akong doon, newscaster. Alam nyo guys, pangarap ko talaga. Nung bago pa lang ako, nung maliit pa lang ako, alam ko ni pangarap ko talaga maging newscaster. Yun po talaga yung pangarap ko, maging newscaster paglaki. So, mukhang natupad naman siya. Mukhang natupad naman siya sa trending balita, sa Trending Central nung nag-vlogging na tayo. So, yan. So, thank you sa mga nanood. At inaanyayahan ko kayo next week ulit, trending balita. Ang trending balita is every 10 p.m. Every 10 p.m. po yan sa Trending Central, simulcast po, live stream, sabay po nagla-live stream po sa Trending Central at saka po dito sa LM Entertainment. Simulcast din po tayo sa YouTube ng Trending Central at saka sa YouTube ng LMTV Digital. Yan. So, pwede kayo manood sa either sa mga channel na yan, sa YouTube channel na yan, or sa Facebook page ng Trending Central, or sa Facebook page ko, sa Facebook page na ito ng LM Entertainment. Every Sunday, 10 p.m. po yan. Okay. So, yun, thank you sa mga nanood. Medyo tumaas yung views natin nung nakaraan dito. Hopefully, mas marami pang makapanood. So, kung hindi pa nila alam to, pwede nyo isabihin, pwede nyo sabihin sa iba para sa susunod mas marami pa yung mga dabarkas natin na makapanood, no? Yan. So, eto yun. Felix Davines, mga bagong nag-iinit na balita. Bagong nag-iinit na balita at bagong mukha ng pagbabalita at kung lang nagpapahayag trending balita. Ayun, thank you so much, Felix. Felix. So, pwede halo, depends kay LM yan. Okay. Sana next time nakakotintay kayo. Pwede naman. Medyo lang. Kasi medyo mahihayin ako. Actually, sa totoo lang, mahihayin ako. Pero nung nag-start na ako mag-vlogging, syempre medyo kinakapalan ko ni mukha. At yung pagbata kasi wala pa ako pang-Amerikano, medyo may kamahanan yun. Maganda yung naisip mo, Richard. Kailan nakakot in tie, no? Yan ay mangyayari yan. Mangyayari din yan, Brad. Sa ngayon, nakapulo lang kami. Sana isalang si Best Philippines bilang anchor ng trending balita para hindi siya nakasando. Siyempre, kailangan pag lumabas ka sa siyempre, pag mga ganun, magbabalita ka, kailangan, siyempre, mag-formal ka naman, di ba? Mag-formal ka, mag-polo ka. Kahit mag-polo ka man lang, di ba? Mag-t-shirt ka, mag-polo ka. Hindi yung nakasando ka, magbabalita ka, mag-nakapolo, nakasando ka. Walang ganun. Okay, so, pag-usapan natin ngayon yung iba pang mga balita. Nag-trending itong mga trending. So, alam naman ng lahat na yung nangyari, itong pag-aaral ngayon sa outer space na meron daw. Ayun, mamaya na natin pag-usapan yung sa outer space, yung asteroid thing, no? Balita yung asteroid thing. So, pero ibalita ko muna sa inyo, ito yung ginawa ko na itong cover photo, ito'y fan-made lang naman. Ako nag-layout po niyan. So, in-exit ko muna si Tito Sen, syempre, kasi nga si Tito Sen ay nasa kampanya. So, si Vic at Joey muna, si Bossing si Joey muna yung nasa picture. Nasa gitna si Amber. Siyempre, yung mga dabarkats nasa baba. Okay? So, maganda. Yan yung gagamitin natin ngayon muna. So, as of, yun nga, yung nung episode nung Sabado, naka-total ads ang Itbulaga ng 68 total ads. Nung Sabado, February 22. Wow, dami yan. Marami rin yan. Malaking bagay yan, guys. Malaking bagay yan. Yung hindi bumababa ng 30 yung mga advertisement, no? Talagang umaandar talaga, umubulusok na naman yung ads count ng Itbulaga dahil nadagdag pa dito yung mga political ads, nadagdagan ng mga political ads yung commercial load ng Itbulaga. So malaki din magbayad, tandaan niyo, malaking magbayad itong mga political ads na to. Malaki rin ang pera pinapasok ng mga political ads. So yan yung nakadagdag ngayon sa ads count ng Itbulaga, no? So 76 days na lang, no, election na. Habang papalapit ng election, mas dumarami yung political advertisement. At dahil dyan, dumadami din yung ads count ng mga programa. No? Kasama dyan ang Itbulaga. No? 68 total ads, so congratulations sa mga dabarkats. No? So syempre, Meteor Garden, malapit na March 10 sa TV5 pagkatapos ng Saving Grace. So ito nga tumama yung hula ko, as I said, tumama yung hula ko na ipapalabas na ng ABS-CBN itong Meteor Garden.
dahil nataon nga na itong nangyari kay Sanchay, nangyari kay Barbishu is malaking balita talaga, no? So naisip ng ABS-CBN bakit hindi natin ibalik yung kasi nakita ng ABS-CBN din na at saka ng TV5 na marami pa rin nakakamiss sa Meteor Garden sa F4, which is yung unang-unang Asian novela na talagang binanggilik ng mga Pilipino. So malaking bagay din to sa TV5 kasi nga kasama din TV5 dito mga kapatid natin, mga kadabarkas natin makakapanood din ng Meteor Garden sa TV5, no? At kagandahan dito, maraming channel talaga. At ito kagandahan dito, nasa panggabi na siya. Prime time na siya ngayon. Replay ng Meteor Garden, abangan nila yung bansa. Alam mo yung feeling na kahit ilang beses mo i-replay yung isang palabas, panonoorin mo kasi napakaganda talaga ng kwento. Diba? Napakaganda ng kwento. So, inigurado talaga ng TV5 at ng ABS-CBN na talagang walang lipatan to mula umaga, hapon, gabi, mula sa Good Morning Kapatid hanggang sa Itbulaga, o yung iba ni Ninyo, Itbulaga. Ang ganda ng lineup ngayon ng TV5 ngayon, promise. Meron tayong yung mula Itbulaga hanggang tapos Frontline Express, unod dyan yung Marimar, tapos Face to Face na, tapos Will to Win, tapos Frontline Pilipinas, sunod na yan, Batang Quiapo, Incognito, Saving Grace, tapos Meteor Garden na, di ba? So wala ka nang hahanapin pa. So doon pa lang sold kami. Sold na. Hindi lang mga kapatid, pati kapamilya, sama-samang nanonood, isa lang ang pinapanood. Yan yung tinatawag na tunay na unity. Yan ang tunay na unity, mga ka-light track. So hindi yun yung tapos meron pang Be the Next 9 Dreamers every week, di ba? Tapos babalik pa yung Artista Academy, di ba? So malaki talaga yung pinagbago ng ngayon. Ang laki ng in-improve ng programming ng TV5 ngayong taon na to. So talagang hindi ka magsasawa sa bawat palabas na panonoorin mo, hindi ka magsasawa, di ba? Wala nang lipatan. Hindi pa nabanggit yung lumuhod ka sa lupa. Yan, bukod ka sa lupa, which is TV5 original, di ba? So wala ka nang hahanapin pa. So ayan, so pag-usapan natin ngayon yung itong balita about sa asteroid na nabalitaan natin na meron daw malaking chance na tumama sa ating Earth, sa ating mundo sa 2032 daw. Ito daw yung 2024 Y4 na asteroid, which is binuhulaan daw nila na pwedeng tumama sa Earth na sa 2032. So nung unang na-discover to, ang sabi niya 1.3 chance na pwedeng tumama sa Earth itong asteroid na to. Tapos nung kinalaunan, sabi nung mga space expert na nag-observe, meron na daw 3.1% na chance na pwedeng tumama sa Earth, which is mas nakakatakot, syempre. Pero nitong recently lang na balita na sabi ng mga eksperto, bumaba na raw ang chance na pwedeng tumama sa Earth ang asteroid na to. So mga 0.004% na lang, which is matatanggalan ka na talaga ng nakatanggal ng at least tatanggal na yung tinik sa dibdib mo, di ba? Yung at least ka na, hindi ka na yung kawan ng mga tao, di ba? Pero yun nga, meron pa rin 0.004 is meron pa rin maliit na chance, di ba? So ang masasabi ko lang diyan, walang ibang ano diyan, wala 7 years pa naman yan from now, di ba? So ang iniisip ko diyan, ang tingin ko diyan is ilang taon pa, kumbaga may awang Diyos na ikaw ay may awang Diyos ay tumagal ka pa ng 2032, di ba? Meron siyang actually hindi siya yung talagang magkakaroon siya ng talagang impact sa worldwide impact, pero malaki yung maapektuhan. Kumbaga mga ilang cities yung maapektuhan ng asteroid kasi sa sobrang laki rin kasi nung asteroid. Talagang nakakatakot siya, 'di ba? Nakakatakot pa rin siya kapag tumama siya sa Earth, 'di ba? So pagdasal lang natin, syempre pag-pray pa rin natin na hindi pa rin tumama, no? Hindi pa rin tumama sa Earth. Actually, lahat ng mga yan, yung mga celestial objects na yan ay
ay gawa pa rin naman ng Diyos yan. Yan ay ang Diyos pa rin naman na nagko-control yan. No? Nagko-control ng mga bagay na yan. At malay mo, pagdating naman ng 2032, baka second coming na, malay mo na, abutan tayo. Abutan ka ng second coming, dumating na si Lord, di ba? Mga hindi na magiging ano yan. Mga hindi na yan ay scientific prediction na lang yan eh. Mga scientific study na lang yan. Pero yung kaganapan niyan, yung kaganapan ng mga bagay na yan, yan ay nasa kamay na ng Diyos. Nasa kamay ng Diyos yan. Ang pag-asa na lang natin dyan, guys, mga ka-mic drop, is yung pagbabalik ni Lord. Babaguhin na niya lahat. Once na bumalik na si Lord, ito ay medyo biblical na to Hindi to medyo biblical na tong sinasabi natin. Pag bumalik na si Lord, siyempre lahat yan babaguhin na. Meron siyang kapangyarihan, meron siyang authority na baguhin lahat ng bagay sa mundo. Lahat ng bagay sa mundo, lahat ng bagay sa loob at labas ng daigdig natin ay kontrolado niya. Kapag siya na yung nag-rule dito sa earth. Siya na yung nag-rule sa earth. Siyempre kasama yung mga taong kinuha niya, yung mga taong isinama niya sa rapture, which is totoo itong sinasabi natin sa Bible to ha. Lahat ng siyempre lahat ng sa kanya, siyempre kukunin yan at kasama niya yan pagbalik niya. At lahat yan babaguhin, guys. Basahin natin sa Bible yan, nasa Bible yan. So, yung asteroid, yan ay scientific study, pero yung kaganapan niya na kay Lord yan. So, habang nabubuhay tayo, syempre dapat kumuha tayo ng tama. Kumuha tayong tama, huwag tayong maging toxic sa kapwa, matuto tayong makinig, matuto tayong makisama sa kapwa, huwag tayong mga away, huwag tayong ng bash. Huwag nating sayangin ang oras natin sa pangtutrol sa social media, di ba? Ganun siya. Wala raw ayon sa study, sabi ni Luis Ortesa, shout out sa iyo Luis Ortesa, pagdasal daw natin huwag sana tumama dito yung asteroid sa Pilipinas. So ayon sa study, malabo ang chance na tumama sa Pilipinas. Pero may chance na tumama sa ibang bansa. Okay, so ganun lang. So yun yung balita dyan. So mababa na lang ang chance na tumama sa Earth. So parang may lang siya, parang dadaan na lang siya sa Earth din. Pero hindi siya malabo, parang maliit na lang, sobrang liit na lang ng chance na tumama siya. Okay. So ngayon, pag-usapan naman natin yung ito nga sa EDSA. Ito nga pinagdiriwan ng buong bansa itong EDSA People Power Revolution ngayong araw, February 25, 2025. At dahil nga ang presidente natin ay anak ng presidente na anak ng dati ring presidente na pinatalsik ng EDSA People Power Revolution, medyo nagbago yung holiday from being a national holiday, a regular holiday, naging special non-working holiday, no? Naging special working holiday na siya. So ang sabi ng iba, parang binabaliwala daw ni PBBM, binabaliwala daw ng Pangulo yung nangyari nung EDSA, which is pinasinungalingan naman ng Malacanang. Kasi kung ang Pangulo, ang sabi ng katwiran ng Malacanang, kung Pangulo lang naman ang magpapatigil niyang holiday na yan, ay hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Lalo na kung ay tungkol naman, kung si PBBM lang naman ang magpapatigil ng EDSA Revolution na holiday, hindi niya kaya yan. So, at saka naniniwala daw si PBBM na hindi daw to magkakasama na daw, part pa rin naman siya ng history. No? Part pa rin naman kasi siya ng history. So naniniwala si PBBM doon na naging part din naman ng history itong EDSA. At saka part din naman din sila ng history. No? Hindi naman natin maalis na naging part din ng mga Marcos ng history ng EDSA. Diba? So walang sense yung mga nagsasabi na tinatanggal nila yung mga binabaliwala daw ni PBBM yung EDSA. Diba? Yung history ng EDSA. Actually, binavalue lang. Para daw, ang katwiran kasi ng
ang katwiran dyan, kasi kaya niya ginawang special working holidays para magkaroon ng time or magkaroon ng chance yung mga tao na mag-celebrate. At the same time, magkaroon din ng chance yung mga tao na makapagtrabaho kasi nga ano din siya, sayang din yan, double pay din yan, di ba? Lalo na sa mga call center, di ba? Lalo na sa mga call center agent na nagtatrabaho. Double pay yan, hindi nyo ba alam double pay yan para sa amin? Diba? Double pay yan. So, tama lang naman, wala namang masama kung gawing special working holiday yung EDSA anniversary, yung EDSA holiday na yung February 25 kasi hindi naman niya tinanggal, hindi naman tinanggal ni PBBM. Pinalitan lang niya ng special working holiday. At wala nang masama doon. Walang masama doon, guys. Okay? So, sa mga nagsasabi dyan na hindi daw parang binabaliwala daw PBBM yung holiday, hindi po totoo yun. Diba? So, sabi ni Felix Jabines, naging part siya ng history. Ayun, naging part siya ng history pero hindi na siya matatanggal. Sabi naman ni ditong isang netizen dito, Nicole Bruja Malapno, natawa naman ako dito sa pangalan na to. Bahal ko si Rudy Duterte pinasara ABS. Natawa naman ako dito. Okay. Kawawa naman ang pamilya Marcos noon. Sa totoo lang, kawawa rin naman ang Marcos family noon. Dahil inano lang naman nila, gusto lang naman nila is actually may pagkakamali din naman kasi si FEM doon kasi nga mali lang doon kasi hindi siya umalis agad sa doon sa kasi sa 1973 Constitution kasi may tatlong term ang presidente. Ibig sabihin, meron siyang tatlong term na 6 years plus 6 years plus 6 years. Meron siyang at least 18 years na pwede siyang manatili sa pwesto. Mga sa mayor, 'di ba, sa mayor meron tayong tatlong term. 'Di ba? Tatlong term bilang mayor. Sa 1973 Constitution kasi ang presidente meron siyang tatlong term, 'di ba? Ibig sabihin meron siyang tatlong pagkakataon na i-assume yung office. Pag presidente mo, pagkatapos mo ng 6 years, pwede ka ulit tumakbo for another term. Tapos another term ulit. Last term. Yung pangatlo na yun yung last term mo. So, ganun dati yung Constitution. Pero sa 1986 Constitution, nabago yun. Isang term na lang ang pwedeng takbuhin ng presidente. No? Kung 6 years ka, hanggang 6 years ka na lang. So, ganun. Diba? So, imposible yung sinasabi ni PRRD, ni FPRRD, na hindi aalis sa pwesto si PBBM pagkatapos ng 2028. Hindi po totoo yun. Dahil si PBBM, alam niya na dapat sundin ang Constitution. Kinikilala niya ang Constitution at ginagalang niya ang Constitution. At kung 6 years lang, edi 6 years lang siya. Mag-i-endorse na lang siya ng ibang. Mag-endorse na lang siya pagkatapos nun. Mag-endorse na lang siya ng kung sino man ang pwedeng pumalit sa kanya na tingin niya may pagpapatuloy yung kanyang mga proyekto pagdating ng 2028. So, hindi po totoo yung sinasabi na magiging kapit po sa pwesto si PBBM kagaya ng tatay niya. Hindi po totoo yun. Fake news po yung sinabi ni Duterte. So, wag kayong maniniwala doon. Fake news po yan. So, hindi na-appreciate ng tao na ayun. So, wala. Hindi totoo talaga. Hindi po, Angela De Los Santos, hindi totoo yung sinabi ni dito to yung sinabi ni Duterte, fake news yun. Dito tong kakapit sa pwesto si PBBM. Alam mo si PBBM, sumusunod sa batas yan. Alam niya ang batas, so imposible yung hindi niya magagawa yung kapit sa pwesto. Hindi niya gagawin yung kaya ng tatay. Okay, basa tayo ng mga comment. Okay, basa tayo ng comment. Basa pa tayo ng mga comment dito. Sabi ni sabi dito ni Luis Ortesa, yung about dun sa asteroid nga daw, kaya maghanda kayo dahil tatama asteroid sa Earth. So ayun, kung sakali man tatama sa Earth yung asteroid, dapat sana magbago na yung mga bashers. Wag nang mag-bash. Sana magbago na kayo, tigilan niyo yung pagbabash, tigilan niyo yung paninira sa kapwa, tigilan niyo yung pangungutya sa social media, yung mga walang kakwenta-kwenta na content sa social media, tigilan nyo yan. No?
Kasi meron pa rin maliit na chance na pwedeng tumama sa Earth ang asteroid. At malay nyo, tumama yan sa bahay nyo pag hindi kayo nagtanda. Di ba? Lalo ka na, ano, lalo ka na Nicole Bruja Malabnaw. Sabi naman ni John Vincent Kabunggal, sana madagdagan na ang DTT transmitters sa TV5 para makipagsabayan sa GMA. Hindi malabong mangyari yan as long as tuloy-tuloy yung kita ng TV5. Diba? Sabi nga ng TV5, magiging profitable na sila this year. So, pag naging profitable sila, syempre, mas marami na silang maitatayo na transmitter. Pag mas marami silang naitayo yung transmitter, mas lalawak yung reach nila. Pag lumawak yung reach nila, tataas yung ratings ng lahat ng mas maraming manonood mas maraming makakapanood ng mga programa ng TV5. Lalo na ngayon, yung pati yung mga shows ng ABS-CBN ay nandun din. Diba? Pag dumami ang mga taong nanonood ng TV5, tataas ang ratings ng mga shows ng TV5. At pag tumaas ang ratings ng shows ng TV5, magiging number 1, aatake ng TV5 sa number 1. Hindi malayo maging number 1 station ang TV5 in the future. So, hindi malabo mangyari yan. Paring LM, ilang taon ka na sa 2032? Ilang taon na ba ako? So, kung ako ay 41 na, ngayong 2025, 7 years from now, may awa si Lord, 48 na ako niyan, magsi-50 na ako niyan. Pero syempre, hindi yung inabangan natin, di ba? Hindi yung inabangan natin, ang inabangan natin yung pagbabalik ni Lord, di ba? Yung sinasabing rapture, di ba? Sinasabi natin rapture, yung pagkuha based sa Book of Revelation, yung pagkuha. So, hindi na natin inabangan yung pagtanda. Ang inabangan natin yung second coming ni Lord. Kailan siya babalik? Pagbabalik ni Jesus dito sa earth, di ba? Pagbabalik ni Jesus na kukunin na niya lahat ng mga naniniwala sa kanya, nagpe-pray sa kanya, nagpapalagay sa kanya. Yun yung inaabangan. Yun yung inaabangan natin bilang mga Christian. Yan yung dapat abangan natin mga Christian. So, later, sa susunod magano tayo. I-discuss natin yan. Everything about Bible, i-discuss natin yan. Magagawa ako ng isang programa dito na puro tungkol sa Bible para maiba naman tayo. Puro tayo chismis, puro tayo trending balita, pero yung mga tungkol sa Bible hindi natin na-share, no? So, natin yan, i-discuss natin yan isa-isa. Kung ano yung natutunan natin sa simbahan, yun ang i-share natin sa inyo. Yun yung i-share namin sa inyo. Okay? Sana may TV5 HD na sa Free TV. Yun nga sana inaano ko. Yun nga sana yung mangyari. Gusto kong mangyari sana. Magkaroon ng magkaroon ng HD, yung HD maging available na sa Free TV. Hindi magsasawa yung panoorin ng Meet Your Guardian kay Replay Pentor. Correct. Bible first. Bible first. Huwag kayong mag-alala. Isang araw, one day tayo maggagawa ako ng isang episode dito. Puro Bible ang pag-uusapan natin. I-schedule natin yan. 40 ka po Sir LM pero wala sa itsura. Talaga ba? Ayun talaga pag hindi pag wala kang consumption sa buhay. Pag wala kang pati, ang sikreto diyan para hindi ka tumanda ng maaga. Huwag ka manigarilyo. Iwasan mo ang sigarilyo, iwasan mo ang alak, at iwasan mo ang puyat. Iwasan mo ang stress para hindi ka tumanda. Pero si Andre Chacha mas matanda pa. Nicole Balabnaw sumaasa sa filter. Grabe naman kayo. Ano reaction nyo if nag-debate si Tito Sen at Model Senate debate? Aba, ayun ang abangan natin. Si Tito Sen at saka si Models of Manila magkakampi naman yung mga dapat kasama natin. Pareho. Jemmy mawawala na sa pagiging number 1 soon. Nicole Malabnaw iyak na. Hindi malayong mangyari kasi nga lalo na ngayon ABS-CBN malapit ng magka-praktisa. Hinihintay na lang na makapasa sa di ba nga pumasa na sa Kongreso, sa Senado na lang at saka sa desk ni PBBM. Pipirmahan niya o hindi. Pipirmahan niya yung prangkisa, di ba? Pag napirmahan ni PBBM yan, it's over na. Yun na yun. Mali nabasa mo, Element Entertainment, nag-reply ako kay Miss Alden. Okay. Okay. Sige. Kasi naman,
Ganyan kasi ugali ng mga DDS kasi pag nasusukol sila, pag may nakakaaway sila, gusto pinagbibintangan nilang addict, tapos kung ano-ano, ginagawa nilang kwenta ko ng kung ano-ano, tapos pinagbibintangan addict, tapos nire-red flag, ganun, ganun. Yung problema, yun ang problema sa mga DDS. Eh alam niyo ano yung mga ano pa naman, yung mga kilala, may mga kilala kaming vlogger diyan na DDS. Alam niyo na kung sino sila. Ganon, ganon yung ugali. Pag nasusukol sila, 'di ba? Pag nasusukol sila, kung ano-ano yung sinasabi. Pagbibintangan ka pang ganito, ka puno, 'di ba? Cyberbully ka puno, pero totoo sila yung cyberbully. Ganyan yung mga DDS na mahilig mang baliktad. So, yun sila yung mga hindi dapat pinagkakatiwalaan pagdating sa salita, 'di ba? Sabi ni Mix Aldin, if na-renew na ABS, wala na po showtime sa GMA7. Siguro, gagawin dyan, tatapusin na siguro yung kontrata. Tatapusin na lang din yung kontrata. Siyempre kasi may kontrata pa rin yan. Sabihin. Pag natapos ang kontrata, siyempre wala nang renewal kasi meron na silang channel. May top 12 kaya mga tip defenders sa senatorial election. Wala. Wala siguro. Wala yan. Wala namang tumakbo na tip defenders. Si ano lang naman, si Mark Gamboa lang naman, si Models of Manila. So, yun lang guys. Hindi nga pang iba dyan pag sila paggalit, mga bashers na yan, nasusukol sila pang matapang, di ba? Oh, correct. Ganyan kasi mga yun. Pag nasusukol, kung ano nung sinasabi. So, pag natapos ang kontrata ng ng showtime sa GMA at sa OTV, at may prangkisa na sila, yun na yun. Yun na yun. Tama po, mahilig po sila sa fake news, mga DDS, di ba? J. Bobo Gibar. Alam mo ko ba dyan, si J. Vivara kasi talagang DDS yun. Wala, hindi na natin maasahan yan. So, yun guys, ako yung magano na, exit na ako guys. Ako yung matutulog, ako yung inaantok na. Yan, so maraming salamat guys. Thank you so much sa mga nanood. At sabi ko nga sa inyo, isang araw magba-Bible study tayo dito. At ang mangyayari nito, ang gagawin ko kasi ang iniisip kong programa about dyan is pag may awa si Lord, magpa-Bible study ako tapos meron tayong question and answer portion. Yung parang alam niyo, naalala niyo yung kay Brother Eli Soriano. Ganon ang format. So, para yung isasagot namin sa mga tanong niyo, base rin sa Bible. Base rin sa pinag-aralan namin sa tuwing nagsisimba ako. Kasi meron kaming Bible study. Meron kaming every Sunday, meron kaming mensahe na natatanggap. So, yun, kung ano yung na-receive naming message sa simbahan, yun na i-share namin sa inyo. So, yan. Ang format lang is question and answer portion. May mga tanong kayo, pwede natin, sasagutin natin yan. Bible lang sasagot. Okay? So, abangan niyo yung yung programa natin yan. Okay? So, mapapanood din tayo sa YouTube. So, sa mga nanonood sa YouTube, shoutout sa inyo lahat. So, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, subscribe lang kayo. Subscribe na kayo dito sa YouTube. At mag-hit lang kayo ng notification bell para sa susunod, para lagi kayong updated sa mga videos natin, sa mga live stream natin. Yan. So, Aliw Channel 23, daming DDS. O nga, no? Just sa Aliw Channel pala, nun dami palang mga DDS dyan. Pero hindi kasi ako nanonood din. Hindi ako nanonood ng Channel 23. Okay. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat guys sa panonood guys. Ako'y matutulog. Ako'y matutulog na rin, antok na rin. Pero thank you so much sa mga nanood, sa 3 viewers natin. Sa mula umpisa hanggang matapos. So thank you so much guys. And follow nyo lang ako sa lahat ng social media ko. Follow nyo lang ako sa lahat ng social media, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Discord, at saka sa Dailymotion, pati sa YouTube. Yan. Meron tayong website, www.lmtvdigital.com. So, maraming salamat guys. Yan po. Huwag niyo kakalimutan bisitahin ang aming website. Yan, kung gusto niyo laging updated kayo sa mga latest happening, mga trending balita at inspiration, mga iba't ibang kasaysayan. Yan, marami kayong matututunan. Yan. Laging lang kayo dyan sa website. Bisitahin niyo lang ang website natin. So thank you so much sa mga nanood, sa mga ka-Minecraft natin na nanood sa atin ngayong gabi. This has been LMTV.
And see you on the next live stream. Ingat kayong lahat mga ka-Dabarkads, mga ka-Microp at kapatid. Bye-bye. Okay. Okay, exit na tayo guys. Maraming salamat.